Para sa maraming bata, ang pagpasok sa bagong paaralan ay isang bagong simula. Pero para kay Nikki, nangangahulugan din ito ng pagharap sa takot na matagal na niyang dala. Sa isang inclusive school, nagtutulungan ang mga magulang at guro upang matulungan ang bawat bata na magtagumpay. Good morning, teacher. May concern lang po ako sa anak ko na si Nikki. Nag-aalilan mo kasi siya na baka hindi siya makasabay sa klase dahil nga po sa nilingin sa baby niya. Ano, maraming salamat mo sa pag-open ng concern na yan. Ayoko lang kasi malagang maramdaman niya or ma-feel niya nakakaiba po siya sa mga box. Huwag po kayong mag-alala, Mali. At sisiguraduhin ko po na hindi po niya mararamdaman yun. Kasi po sa eskwela namin, sa loob ng classroom namin, masisigurado ka naman po na inclusivity or involve po lahat. Nakakasagod, nakakasabay. Kaya makakasigurado po po yun. Thank you po. Kahit nakaupo si Nikki kasama ng kanyang mga kaklase, pakiramdam niya nag-iisa siya. Okay, great morning, class. Great morning, ma'am. Okay, you may now take your seats. Okay, class, let's proceed with our topic for today, which is about proper and common nouns. So before we proceed with our lesson, may I request everyone to please move forward here so we can see the visual aids of the presentation much clearer. Minsan, natatakot tayo sa mga pagkakamali kaysa sa mga bagay na maayos nang nangyayari. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nikki na may nakakaintindi sa kanya. Pero magkaiba ang pakiramdam na tanggap ka kaysa sa kasali ka.
Unti-unting na-realize ni Nikki ang isang mahalagang bagay. Hindi pare-pareho ang paraan ng pagkatuto ng bawat isa sa classroom nila. Ngunit lahat ay binibigyan ng pagkakataong matuto. Ang mga pag-uusap na akala ni Nikki ay ine-exclude siya ay tungkol pala sa pagtulong sa kanya. Pinag-uusapan ng kanyang mga kaklase kung paano siya matutulungan. Sa inclusive classroom, parehong nagbibigay at tumatanggap ng suporta ang lahat. Good morning. Good morning po, ma'am. Gusto ko lang po mag-thank you sa inyo dahil po ang dahil pong progress ni Nikki, lalong-lalo na po sa confidence niyo. Kapag nagtutulungan ang paaralan at pamilya, mas napauunlad ang mga bata. Miss yan, natututo na po siya talaga. Isinta yung confidence. And also po, sobrang thank you po dahil pinaramdam niyo po talaga sa kanya na belong mo siya sa loob ng klase. Ay, naku, mami, huwag lang po kayo sa akin magpasalamat ko. Pagpasalamat din po kayo sa mga klase niya. At tinulungan po talaga siya na ma-feel na belong siya sa loob ng class. Yes po. Thank you po talaga, ma'am. Sobrang thank you. Okay na po yun, mami. Ang isang tunay na inclusive school ay hindi nabubuo ng iisang tao lamang. Nabubuo ito ng mga batang nagtutulungan, mga magulang na nakasuporta, at mga gurong pinaparamdam sa bawat mag-aaral na mahalaga sila. Give me your eyes, I need sunshine. Give me your eyes, I need sunshine. Every child is welcome. Every parent is involved. Every teacher is valued. Because education is strongest when everyone belongs. Inclusivity for me made a significant difference in my life kasi sa isang place, iba pa rin yung nafe-feel mo na included and welcomed ka. Yung hindi ka na out of place, hindi mo nafe-feel na different ka. And especially yung for people with disabilities, important din yung inclusivity. Kasi sila yung madalas maka-feel na baka they are different, baka people may misunderstand them. Pero through inclusivity, parang nabibigay natin yung proper support sa kanila. Hindi lang personally, hindi lang sa life nila, but also
sa learning nila. So, nabibigay natin yung proper approach, proper support, and assistance sa kanilang education. So, that way, very important yung inclusivity kasi nagiging safe place ang isang lugar sa lahat ng tao regardless ng backgrounds, abilities nila. So, everyone can showcase ano yung kaya nilang ipakita, everyone can offer something, everyone can fulfill different roles. So, I think for me, malaki yung impact ng inclusivity for all peoples. Hindi lang naman yung mga may disability, pero sa lahat ng tao.